Guys, welcome back to my channel. Today, isi-share ko sa inyo yung aming Trail to Pinatubo. Ito yung grupo namin, yung Elite Next Generation Ranger Raptor Club of the Philippines. We organize this activity para masubukan natin yung capabilities ng ating Ranger Raptor. At the same time, meron din tayong ginawang charity work in cooperation with Ford Philippines, Ford Alabang at saka Gawad Kalinga. Nag-organize tayo ng gift giving para sa mga katutubong AITA. At the start, we met at 4 a.m. dito sa Total Station sa San Simon sa North Luzon Expressway. So dito na rin kami nag-breakfast at nagkaroon ng briefing para sa mga participants. So ni-require natin yung members na mag-submit ng ID at saka mag-sign ng waiver. Yung ID is kailangan kasi dadaan tayo dun sa Camp O'Donnell sa Tarlac. So may mga rules na ipinaliwanag sa mga members para hindi magulo. So merong team leader, meron ding sweeper. All in all, 24 Raptors participated. At meron kaming hinire na guide para sa trail. So sila yung mag-guide sa amin para makapunta dun sa Mount Pinatubo. At sila rin yung maghahatak in case na mabalahaw. So, tinanggal namin yung cover ng aming tow hook. So, in case kailangang hatakin, ready na. So, after the briefing, lumakad na kami. So, we left the Total Station at about 6 a.m. And then, proceed na kami dito sa SCTEX. Medyo mahaba din yung convoy kasi 24 units kami. So, kailangan i-guide mo rin yung convoy para hindi maiwan yung mga members. Meron din kaming two-way radios to communicate para alam natin yung status ng mga members. Then, nag-exit kami ng NLEX to enter yung SCTEX papuntang Tarlac. And then, we arrived dito sa Sacobia Bridge at nagkaroon ng kaunting picture taking. Dito rin natin chinek kung may naiwan sa convoy and after that, larga na kami. Natin position. Maganda rin since kokonti yung sasakyan, medyo na-flex natin ng konti itong ating mga Raptor. Ang ganda rin ng scenery, no? So it's mountainous road, so very relaxing. May mga curves, meron ding mahabang uphill at mahabang downhill. And then before entering yung Camp O'Donnell dito sa Tarlac, nag-stop muna kami para hintayin yung ibang rigs na manggagaling dito sa north. So, nung kumpleto na, lumakad na ulit kami. And then, pumasok na kami dito sa Camp O'Donnell. And then, ito na yung start ng Trail to Pinatubo. So, dito sa entrance, medyo flat pa yung daan. Puro sandy yung road. So as we go deeper into the trail, nakita namin yung area. Ang ganda niya, malapad. At dito na nagsimula ang aming adventure. It's a good thing maganda yung weather. Ito. Then as we go along, we encountered yung mga maliit na mga water channels. So wala pang masyadong challenge dito sa start. So, we expect some more difficulties as we go ahead. By the way, nakalimutan na naming mag-air down. So, nagtuloy-tuloy yung convoy, hindi na tumigil. So, yung mga gulong namin matitigas. Kasi ang tire pressure namin nasa 34-35. So, dapat talagang nag-air down kami. Yung air down kasi is important para sa mas magandang traction, especially dun sa mga muddy areas. Yeah. Sa simula, merong mga mababaw na water crossing. So, nakakatuwa naman. So, dito, we engage na yung 4x4 system. So, nag-4H tayo. Ito nga palang Raptor, marami siyang drive modes. Pwedeng sand, pwedeng baha, pwedeng mud, etc. Dito sa early part, walang masyadong alikabok kasi medyo basa ng konti yung daan. So, as we go along, nagkakaroon na ng alikabok. So, kailangan maganda rin yung spacing ninyo para makita mo yung daan. Ngayon, kapag ka naman masyado kang mabagal, maiiwanan ka, medyo mawawala ka dun sa road. So, kailangan tinatansya mo din yung speed mo para hindi ka maiwanan ng convoy.
Ito na yung area na magandang maglaro. Pero pagbalik namin, saka namin gagawin yun. Kasi may hinahabol tayong oras at naghihintay sa atin yung mga katutubo. So may mga flat surface na dito sa daan. So nagkatawa na dito, kaya ang saya. Ang gandang experience kasi hindi mo alam what to expect. Kaya kailangan alalay lang at isipin mo rin yung safety. Dito kasi designed yung Raptor dito sa Baja Off-Roading. So, pwede mo siyang hatawin dito sa mga sandy area. At dito mo mararanasan kung paano nagwo-work yung FAX suspension. Mind you, matigas pa yung tires namin, pero yung ride niya is still very acceptable because of its suspension. And then may nadaanan din kaming mga rocky areas. Dito medyo dapat maingat ka para hindi masyadong magasgasan ng iyong mags. And then nagpatuloy kami hanggang ma-reach namin yung first stopover. Dito natin inimit yung mga katutubo para ibigay yung aming mga tips. So heto na, nakaposisyon na kami at hinihintay na lang namin dumating yung mga katutubo. Maya-maya, unti-unti nang nagdatingan yung mga Aita galing dun sa bundok. So, bumaba sila. Meron tayong coordination doon sa kanilang leader. Kaya bumaba sila para sa ating gift giving. At dito, unti-unti na silang dumadami. By the way, we were escorted by the Philippine Air Force. So, meron tayong dalawang escort for our safety. So, nag-coordinate tayo sa kanila. By the way, we limited yung participants dito sa activity na ito to about 25 units lang. Marami pa rin gustong sumama pero we told them na hanggang 25 lang muna para ma-manage natin ng maganda. Kasi kung masyadong mahaba yung convoy, medyo mahirap ding i-manage. Sa susunod na activities ng group natin, ipaprioritize natin yung mga hindi nakasama para ma-experience naman nila ang ating mga activities. So, nag-start na tayo ng gift giving. Nakikita nyo na excited yung mga bata. In fairness, disiplinado sila. Pag sinabi mong pipila, pipila talaga sila. At dito na kami namigay ng mga dala naming mga pagkain at saka mga damit. In-assist tayo ng mga leader nila at saka ng mga Philippine Air Force servicemen. Magandang exposure din ito sa mga bata na kasama namin. So, lahat nabigyan at sa dami ng dala namin, doble-doble pa yung mga natanggap nila. So, pagkatapos ng gift giving, nagkaroon ng konting picture taking and after that, umalis na kami papunta doon sa aming targeted na campsite. So, dito na magsimula yung medyo technical part ng trail. Kanina, medyo madali pa yung dinaanan natin. Siguro dito, mas mahirap siya ng mga 50% more. Doon sa mga river crossings, may mga nawalan ng plaka. Kasi merong bigla nilang hinataw doon sa tubig, natanggal yung kanilang mga plaka.
So ang technique talaga dyan is huwag kang masyadong gigil sa throttle input mo. Ang malaking impact talaga sa off-roading is yung momentum and at the same time yung throttle application mo. So hindi sa lahat ng oras kailangan mong bigyan ng power yung sasakyan. Kasi doon ka lalong mababalahaw at malulubog lalo na dito sa Pinatubo na puro buhangin. So, tulungan din. So, may mga areas na kailangan mong i-guide yung nasa likod mo. At ang isa sa mga feature na nagustuhan ko dito sa Ranger Raptor is yung kanyang 360 camera. So, mas madali talagang iposisyon yung sasakyan mo. So, gamit na gamit ko na to, especially kung may nakalimutan ka na bato at hindi mo na maaalala kung saan nakaposisyon, so makakaiwas ka sa mga scratches. So, yung mga dinaanan namin kanina, sobrang basic lang sa Raptor yung mga ganong condition. Mind you, yung ibang 4x4, kaya din naman nila, pero iba yung confidence na binibigay ng Raptor pagdating dito. At the same time, sobrang comfortable siyang gamitin. Pero kinaya naman ng Raptor itong mga challenges dito. You just have to be patient kasi kaya-kaya naman ng Raptor. Inabot din kami ng mga 30 minutes bago namin narating yung campsite. So ito yung mga dinaanan namin. Medyo mahirap ng konti. Actually sa video para siyang mababaw. Pero pag nandun ka na, nandun yung kabay na baka sumabit ka. In person, nakaka-intimidate talaga siyang tingnan. Ang medyo kinakabahan ako since nagpalit tayo ng step board, baka abutin yung Hammer E-board. Pero hindi naman siya inabutan. And actually, yung mga naka-stack na step board, sila pa yung sinabitan. Kasi mas mababa ang mounting ng step board na yon. Unlike dito sa Hammer E-board na plus dun sa side. So, hindi inaabutan yung sides ko. After a while, narating na rin natin yung campsite. Dito tayo nag-set up ng tent para kumain ng lunch. Sa ganitong pagkakataon, maganda yung meron kang owning tent para meron kang shade.
After lunch, may mga kasama kami na gustong mag-trek hanggang doon sa may crater. So, sumakay uli sila sa Raptor and then doon sa designated parking area, doon sila simulang mag-hike papunta doon sa crater. Ang feedback sa amin, mas mahirap pa yung trail na to. Medyo mahaba-haba din yung nilakad nila, several kilometers daw yon. At nung papunta sila doon, meron din silang nakasalubong na bumababa na. Meron din tayong escort na pulis dito na nag-guide sa atin papunta doon sa crater. This is a Saturday, so marami yung umakyat dito sa Pinatubo. So makikita mo, marami ng mga pababa nung paakyat pa lang yung aming mga kasamahan. Siguro mga 2 to 3 p.m. ito. Yan, medyo mahaba-haba din yung hike. Ang maganda dito, meron na ditong ginawang mga steps, no, para mas madali ka nang makaakyat. Maganda ring exercise to at makikita mo rin yung ganda ng nature. And then, na-reach din nila yung pinaka-crater. Ito yung artificial lake na na-create nung pagputok ng bulkang Pinatubo. So, happy and accomplished yung grupo na nakita nila yung Mount Pinatubo. You can only observe the lake from afar kasi hindi na nila pinapayagang bumaba dun sa water. Pero ang ganda pa rin nung lake na na-create niya based on the videos na pinadala sa akin. So, mga 3 p.m. nag-start na kami umuwi. So, hindi na namin hinintay yung grupo na nag-hike dun sa crater. Nag-divide kami into 2 groups. Merong naiwan na guide dun sa mga grupo na umakyat dun sa Pinatubo. And then, inabot na sila ng gabi doon. So, yung difficulty kapag gabi is 50% harder than the daylight. So, dito mapapakinabangan yung mga naka-auxiliary lights. So, big advantage kung may mga auxiliary lights na nakakabit sa rig mo. So, mas kita mo yung daan. So, despite na madilim, wala namang nangyari sa kanilang trouble. So, lahat nakabalik din ng wala namang naging issue. So, sa buong 25 na rigs, wala namang nabalahaw. So, kayang-kaya ng Raptor dito. Importante, nagtutulungan sila. Merong lead car at meron ding sweeper. And then, meron silang two-way radios para mag-communicate kung ano na yung status nung nasa harap at saka yung status nung nasa likod. Medyo kakabahan ka kapag kagabi na kasi medyo dangerous na yung situation. Nakalabas ng trail yung second group ng mga 8:00 na ng gabi. And then nag-travel sila to Clark at doon sila nag-dinner. We're very thankful na wala namang aberya na nangyari. Ang dami rin naming nakasabay ng mga local tourists na pupunta rin ng Pinatubo. Maraming for hire na mga 4x4 dito. Yung mga Pajero, yung mga Land Cruiser, saka yung mga 4x4 na jeep. Ang gagaling ng mga driver nila kasi yun ang trabaho nila, maghatid ng mga turista. So, ang dami naming mga nakasabay na 4x4. So, yung dinaanan namin pabalik, napansin ko, mas maraming mga wet areas. Sabi nung guide namin, nag-iiba talaga ang itsura ng trail, especially kapag kayong bagong ulan. So, mas challenging yung pabalik. Medyo tinatansya din namin yung time kasi ayaw naming abutan kami ng dilim dito sa trail. Ito na yung pinakamasayang part nung pabalik kami. Dito actually talaga ginawa yung Ranger Raptor. Hindi siya ginawa sa mga slow at very technical na off-roading na kondisyon na makikipot at mababato. Yun talaga ang misconception about the Raptor.
Yes, it can handle yung mga off-roading. So, meron silang kanya-kanyang forte. Every 4x4 vehicle, may kanyang forte yan eh. Ang Raptor is really for baha off-roading or high-speed off-roading. Kaya nga nandyan yung malapad niyang track width at saka yung FAX suspension. Kaya niya talagang i-handle yung beating kapag sa high-speed off-roading na hindi mo magagawa sa ibang sasakyan. Manual mode ko. And one thing na na-appreciate ko talaga dito sa Raptor is yung security talaga when you're doing high-speed off-roading. Sobrang predictable yung sasakyan na hindi ka kakabahan na i-push mo siya sa limit niya. So yung FAX suspension combined with its good handling and stability, okay na okay. Sobrang composed niya sa mga corners at pag nagkaroon ng slippage sa likod, madaling saluhin yung puwet niya actually. Very direct yung handling niya and very confident spiring siya gamitin dito. And then dumating na kami dito sa pinaka-exciting part. Ito yung wet sand area. Dito namin na-test ang handling ng Raptor sa ganitong conditions. After this, masaya kaming nakauwi at wala namang naging problem pag-uwi. It was a very nice experience sa mga owners ng Raptor at saka nakapaggawa rin kami ng charity work. Ang next activity namin is magka-camping naman kami. So, nagpaplano kaming mag-camping. So, abangan nyo yung mga susunod na activities namin. Overall, yung Ranger Raptor is a very capable vehicle dito sa mga ganitong trail. Nasubukan natin yung capabilities niya. You just have to take care of it and mag-implement ng proper maintenance. Kasi itong Ranger Raptor is medyo high-tech ito eh. Marami siyang mga electronics. So, kailangan talaga alam mo kung ano yung functions niya at papaano siya alagaan. But so far, happy ako sa performance ng Raptor. It's very comfortable, high-tech, at madaling gamitin. So overall, naging napakasaya ng activity na to sa Pinatubo. So sigurado marami pang ibang activities na gagawin yung grupo. Magandang experience itong trail sa Pinatubo at nasubukan natin yung capabilities nitong Raptor. At ang pinakamaganda, nagkaroon tayo ng mga bagong kaibigan. Hindi sa lahat ng pagkakataon
magkakaroon ka ng ganitong experience. So, kailangan magpasalamat tayo at naka-experience tayo ng ganito. Yung mga experience na yan ang hindi mapapalitan ng pera. So, habang may chance tayo na gawin ang magpapasaya sa atin, gawin natin. Sabi nga nila, we should create memories, not enemies. So, pagkatapos ng trail na yan, ano naman yung sunod na dapat gawin? So, ang dapat gawin is magpalinis ng sasakyan. Kasi siguradong nadumihan at pinasok ng mga alikabok. Kaya, kanya-kanyang hanap ng mga car wash. So, nag-stop over kami sa isang gasoline station dito sa NLEX at ganito yung itsura niya after the trail. Naging madumi siya at kinapitan siya ng mga buhangin. Ang maganda dito, nakapag-PPF ako bago mag-trail. So, I'm sure madali kong matatanggal yung mga dumi. So, ang next kong gagawin is magpapakarwas ako para matanggal yung mga dumi, especially yung mga buhangin sa body at sa ilalim. After makarwas, sinilip ko din yung ilalim, pinalift ko dito sa Shell station at nakita ko wala namang damage ang ilalim. At pinacheck ko lang yung lug nuts at dito ko na-discover na medyo lumuwag ng konti yung lug nuts. So, pina-proper torque natin. So, after makarwas, ito na yung naging itsura niya. Malinis na uli. Madali kong natanggal yung mga dumi kasi naka-PPF, so hindi naapektuhan yung body. Malaking tulong din yung naka-PPF ka, so walang scratches sa body. At yung hammer e-board ko hindi naman tinamaan kasi mataas siya. So hanggang dito na lang. I hope nakapag-share ako ng experience ko sa aming Pinatubo Trail with the elite next generation Ranger Raptor group of the Philippines. Alright, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!